Dinispatcha ni Coach Tim Cone ang posibilidad na makasama sa hanay ang isang player ng Gilas, Pilipinas. Ibinunyag naman ni Juan Gomez de Liaño ang gagawing strategy ni Coach Tim Cone sa paparating na World Cup qualifiers. At si Dedin Quinito Henson, inilabas ang ilang pangalan ng players na kumukuha ng US visas para sa pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang isinantabi ni Coach Tim Cone ng posibilidad na makasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas versus Guam si Calvin Optana. Ayon sa pahayag ng mentor ng Gilas, 3 hanggang 4 na linggo ang bubunuin ng TNT player bago ito muling sumubok na maging parte ng pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report na Ruben Terrado sa Spain. Out na si Calvin, siya na mismo yung nagsabi na hindi siya maglalaro. Mukhang 3 hanggang 4 na linggo siyang mawawala. Kaya lagpas na yun sa laban kontra Guam. Nandito siya kanina, dumaan para bumate pero out talaga siya. Siya ang isa sa mga siguradong hindi makakalaro. Actually mga ka-playoffs, umiiwas na talaga si Calvin Optana. Iniwasan niya na yung nangyari dati. Dati kasi, di ba, kasama siya sa hanay nung sa Asia Cup. Pero may iniinda siya nun eh. Kakatapos lang din nila sa championship match versus SMB. So ngayon, nagparaya na talaga siya dito sa World Cup qualifiers. Alam niya rin kasi na sobrang dami nila sa pool. Kaya merong ibang option si Coach Tim Cone sakaling pumili na para makasama sa hanay ng Gilas patungo sa unang window ng World Cup qualifiers. Dahil dyan, mas mabibigyan ni Coach Tim Cone ng pagkakataon ng iba na sumalang sa masusing pagpili ng coaching staff. Partikular na nga, etong si Coach Tim Cone, di ba? Para sa akin, magandang development yon kasi mas magiging konti ang iisipin ng coaching staff eh. Kasama si Calvin Optana sa programa niya, kaya isa siya sa mga priority, sa mga top priority dapat, di ba? Kung maalala nyo, continuity or yung pagpapatuloy ang sinasabi dito ni Coach Tim Cone. Ibig sabihin, yung mga players na dati nang nasa hanay, sila talaga yung may chance na makakasama ulit dito sa Gilas, Pilipinas. Alam na nila yung sistemang gagamitin dun eh. Ang problema, sinasabi ng karamihan na alam na ng ibang bansa ang ginagamit na sistema ni Coach Tim Cone. Basang-basa na raw ng Australia at New Zealand ang style na yon, maging yung Chinese Taipei. Siguro sa point na yan, wala tayong masasabi dyan. Unang-una, diskarte ng coaching staff yun eh. Alam nila kung ano dapat at hindi dapat gawin. At sa tingin nila, yun yung dapat gawin. So, ibigay natin sa kanila yon. Kung nagpaalam muna si Calvin Optana, hindi naman maitago ni Juan Gomez de Liaño ang kasiyahan ng muling makasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Sa panayam ng media, nailabas din ito ang gagawing strategy ni Coach Tim Cone sa unang window ng World Cup qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Juan Gomez de Liaño sa report ng Ruben Terrado sa Spain. Binigyan din ni Coach Tim Cone na subukan namin maglaro ng mas mabilis ang pace. Kaya marami akong ginagawa na pagtakbo ngayon eh. Maraming fast break. Pakiramdam ko, babagay ako ng gusto sa estilo ng play na yon dahil facilitator kasi ako eh. Mabilis para sa laki ko at athletic na rin. Sana magawa ako ng tama at makagawa ako ng tamang desisyon para sa team. Eto maganda to mga ka-playoffs ha. Kung maalala natin, sinubukan ni Coach Tim Cone at ng Gilas, Pilipinas na mas maging mabagal sila versus Australia dito sa Asia Cup, di ba? Inamin niya dati yan, pero hindi siya umubra doon. So dito sa World Cup qualifiers, gagawin nilang mas mabilis. Okay yun, at tamang-tama sa estilo ng laro ni Juan Gomez de Liaño. Yan yung style niya, di ba? So match na match siya dito. Tapos, ang mas okay pa dito mga ka-playoffs, siya yung point guard. Kaya sa kanya talaga susunod yung tempo ng laro. Siya ang magdidikta ng estilo nila sa court. Siya ang magsasetup ng plays. Kung titingnan natin sa ngayon, yan yung estilo ng Chinese Taipei. Matapos sila magpalit ng coach at ng players, ang bibilis nila, di ba? Mabilis na sila ngayon kumpara dati na tinatalo lang at iniiwan ng Gilas bago sila magbalasa ng kanilang kupunan. By the way mga ka-playoffs, bukod sa tila excited talaga si Juan Gomez de Liaño na makapasok sa Gilas, Pilipinas, ibinida rin niya na kasalukuyan niyang inaaral ang sistemang ginagamit ni Coach Tim Cone. First time daw niya yon, pero madali daw naman niyang nakakabisado ang lahat base na rin sa pasabog niya sa interview ng media. Lumabas din sa nasabing interview na pinag-aralan pala talaga ng Converge ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Sabi kasi niya, pinapractice daw nila yon bago pa sila magbakbakan ng Barangay Ginebra. Kaya meron na raw siyang idea talaga sa sistemang ginagamit or pinapatakbo ni Coach Tim Cone. Ibig sabihin, pinaghandaan nila ang Barangay Ginebra bago sila sumalang doon, di ba? At ang resulta, sunog na sunog ang grupo ni Coach Tim Cone. Ayun, bagsak sa 3-4 na kartada habang 5-2 naman ang Converge. Habang tila niligwak ni Juan Gomez de Liaño ang magiging estilo ng kanilang laban, pinalutang naman ni Dedin Quinito Henson ang pagkuha ng visa ng ilang player na kasama sa pool. Kaya ang tanong ng bayan, sino-sino ang mga player na tinukoy ni Dedin? Sigurado na ba sila nakasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas? Tutukan natin si Dedin Quinito
Johansson sa kanyang official X or Twitter account. Si Tamayo, si Barrientos at si Troy Rosario ay nag-aasikaso umano ng kanilang US visas na kailangan para makapasok sa Guam para sa FIBA World Cup Asia qualifying window sa November 28. Si Oftana hindi siya available para sa laro sa Guam dahil sa hamstring issue at posible itong magbukas ng slot para kay Malonzo. So yung kukuha ng passport mga ka-playoffs, tatlo sila, si Barrientos, si Rosario, and of course si Tamayo. Kay Carl Tamayo, wala tayong question doon. Kasama na kasi siya dati, di ba? Siguro doon tayo kay Troy at kay RJ Barrientos. Kung kukuha sila ng passport, ibig sabihin ba no, kasama na sila sa Hanay? Well, ganito yan, no? Actually, kailangan naman talaga para kung sakali mapili sila, game na kagad. Okay na. Yung visa naman, tingin natin, hindi siya garantya na makakasama ka kagad sa Hanay. Required naman yun sa lahat ng kasama sa pool. Dapat talaga merong kanon. Para kapag hinugot ka, okay ka na kagad. Kaya para sa akin, kahit kumuha sila ng visa, hindi ibig sabihin, sure ball na kagad sila dyan. Kung maalala natin, sinabi ni Coach Tim Cone, lahat ng nasa pool, may chance na makabilang sa Magic 12. Kaya sa ngayon, wala pa talagang kasiguruhan kung sino ang pasok at hindi. Pero kung papasok yung mga nabanggit ni Dadin, agree din tayo doon. Walang masama doon. Kaya naman nila makipagsabayan sa loob ng korte. At isa pa, alam na ni Barrientos at ni Troy Rosario yung sistemang ginagamit. So walang problema kung sakali, di ba? Sa kaso ni Malonzo, posible rin na magkaroon siya ng slot. Pero hintayin natin siguro yung announcement talaga. Kasi sa ngayon, nagsisimula pa lang sila ng training. Medyo maaga pa para sa issue na yan. So guys, maraming salamat.